Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Distance between two people is inconsequential when their souls are united. Yan ang isa sa mga nabasa kong quotes noon na tumatak sa buong buhay ko. Dahil hindi ko akalain na mai-in-love ako sa isang babaeng nasa malayo at telepono lamang ang nag-uugnay sa aming dalawa. Pero bago ako magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang pinagpalang gabi sa iyo, Papa Dudut, at sa mga libo-libo mong tagapakinig. Siya nga pala, ako po si Drew, 36 years old at ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang loan agent ng isang financial institution dito sa Makati. Nalaman ko ang tungkol sa YouTube channel mo na Papa Dudut Stories sa pamamagitan ng pinsan kong babae na matagal ng subscriber. Siya mismo ang nagkumbinsi sa akin na sumulat dahil meron daw akong love story na kakaiba and worth sharing daw. Kaya heto, napapayag na rin niya akong sumulat at kahit na busy ako sa trabaho ay pinilit ko pa rin tapusin ang sulat kong ito. Papa Dudut, nagkaroon ako ng girlfriend noon, si Jamil. Nakilala ko siya sa isang fast food chain kung saan isa siyang service crew. Nang mga panahong yon ay isa naman akong messenger ng isang kumpanya. And to make the story short ay naging magkaibigan kami ni Jamil hanggang sa nauwi kami sa pag-iibigan. Papa Dudut, at the same time I was convinced na si Jamil na talagang babaeng nakalaan para sa akin. We even planned our wedding and our future. Pero matapos ang ilang taong relasyon namin ay nagpasya si Jamil na mag-ibang bansa. Doon ay naging domestic helper siya sa Jeddah habang ako naman ang mga panahong yon ay nakapasa sa scholarship program ng isang foundation at nagpatuloy ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Papa Dudut, maraming pagsubok na ang dumating sa relasyon namin ni Jamil. Simula nung nagkahiwalay kami, nahirapan talaga kami sa long distance relationship. Pero nakaya namin yon dahil na rin sa determinasyon naming isalba ang aming relasyon. Samantala isang araw, "Hello Jamil?" Nasasabi kong sabi sa aking girlfriend na nasa kabilang linya. "Anong ginagawa mo ngayon?" Malambing na tanong niya sa akin. "Eto, nag-review ako para sa final exams namin bukas." Sagot ko naman sa kanya. Napahagighik si Jamil sa kabilang linya. "Nako, mukhang naistorbo pa yata kita." "Naku, hindi Jamil, sa katunayan nga naghahanap ako ng inspirasyon ngayon para makapag-review ako ng maayos. Buti nga tumawag ka, at least confident na akong mape-perfect ko na ang exams namin. May inspirasyon na kasi ako sa pag-review." Sabi ko naman sa kanya. "Kumusta ka na dyan sa Jeddah?" Tanong ko pa sa kanya. "Eto, ayos lang. Mabait naman ang mga amo ko, lalo na yung anak nilang lalaki. Alam mo ba, madalas akong bigyan ng allowance na pang shopping." Natutuwang balita pa niya sa akin. "Talaga? Ang swerte mo naman kung ganun. Masaya ako noon para sa aking girlfriend. Eh ikaw, kumusta naman ang pag-aaral mo dyan sa Maynila? Balita ko kay Ryan dinslister ka." Pagbati pa niya sa akin. "Salamat. Tama ka. Dinslister nga ako. Alam mo naman kailangan ko magsumikap sa pag-aaral. Para kapag nakatapos ako hindi ka na magtrabaho dyan bilang domestic helper sa Jeddah. At saka para sigurado na ang future nating dalawa," ang sabi ko sa kanya. Jamil, namimiss na kita."
Ako nga rin namimiss na rin kita. Segunda ni Jamil. Gusto ko na nga matapos itong kontrata ko para makasama na kita. Drew, ako pa rin ba nag-iisang babae dyan sa puso mo? Agad ko naman siyang binigyan ng kasagutan. Oo naman, alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Teka, bakit mo ba naitanong yan ha, Jamil? Siyempre, malayo ako sa'yo. Baka naman may iba ka ng girlfriend dyan, katwiran niya sa akin. Natawa lamang ako sa kanyang sinabi. Jamil, wala akong ibang babae rito maliban sa'yo. Ikaw lang ang loves ko. At saka ikaw lang yung gusto kong mapangasawa. Alam mo Jamil, marami na akong plano para sa atin. Paniniguro ko sa kanya. Talaga ba? Nasasabik niyang wika sa akin. Makatapos lang talaga ako Jamil at maging stockbroker agent. Hindi mo na kakailanganin pang magtrabaho sa ibang bansa kasi malaki na ang kikitain ko, tapos kapag nakaipon na tayo magtatayo tayo ng sarili nating negosyo. Pero bago ang lahat pagka-graduate ko magpapakasal na tayong dalawa. Yon ang binitawan kong pangako sa kanya, Papa Dudut. Alam mo Jamil, super excited na ako na dumating ang araw na yon. Sabi ko pa sa kanya na may halong pananabik. Pagkatapos ng ilang minuto pang kwentuhan ay nagpaalam na sa akin si Jamil at masaya akong bumalik noon sa pag-review. Ngunit nagulat na lamang ako nang mag-ring ulit ang aking cellphone. Pagkakita ko sa screen, napansin kong bagong number ang rumihistro. Agad ko naman yung sinagot. Hello Lisa? Lisa, ikaw ba yan? Sabi ng boses ng babae sa kabilang linya. Excuse me miss. Sinong tinatawagan nyo? Mahinahon kong tanong sa babaeng tumatawag. Si Liza, nandyan ba siya? Nahihiyang sagot niya sa akin. Pasensya na miss pero mukhang nagkamali ka yata ng number na denial. Walang Liza rito at saka cellphone number ko ito. Ang sabi ko naman sa babaeng tumawag. Pasensya na pero wrong number. Hello? Nahihiyang wika ng babae sa kabilang linya. Marami ka bang ginagawa? Gusto ko kasing may makausap ngayong gabi, ang sabi niya. Nag-review kasi ako ngayon para sa exams ko bukas. Inform ko noon sa babae. Ganun ba? Naku, pasensya na ha. Nakakastorbo pala ako sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin at akmang ibababa na ang phone pero sa hindi malamang kadahilanan ay pinigilan ko siya. Naku, hindi actually pwede ko namang ipagpaliban saglit yung pagre-review ko. At saka patapos na rin naman ako. Nga pala ako si Drew, pakilala ko. Nahihiya naman siyang sumagot. Ako naman si Therese. Taga saan ka? Taga Ormoc. Pero dito ako nagdo-dorm sa Maynila, sagot ko. Talaga? Ano naman ang pinag-aaralan mo? Economics ang kinuha kong kurso. Economics? Wow! Matalino ka siguro. Baka sa boses niya noon ang labis na pagkamangha. Hindi naman gaano pero dean's lister ako. Nahihiya akong sagot sa kanya. See? Matalino ka talaga. Curious lang ako. Bakit naman economics ang kinuha mong kurso? Tanong niya pa sa akin. Napangiti naman ako. Siyempre pangarap ko kasing maging mayamang negosyante. Gusto ko kasing maging stockholder ng isang malaking kumpanya. Madali kasing yumaman doon. Inform ko pa sa kanya. Ikaw, nag-aaral ka pa rin ba? Oo, nag-aaral pa rin ako kaso special school. Visually impaired kasi ako. Nga pala, education ang kinukuha ko kasi pangarap ko maging teacher sa mga visually impaired na katulad ko. Kwento niya sa akin. Ganon ba? Alam mo napahanga mo ako sa mga sinabi mo. Natutuwa kong sabi sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Therese sa aking sinabi. Talaga? May palagay naman ako na magkakasundo tayong dalawa. At saka mukhang masaya kang kausap, ang sabi ko ulit sa kanya. So pwede ba tayong maging phone pals? Masaya niyang tanong sa akin. O naman Therese, phone pals na tayo simula ngayon. Masaya ko ring balita sa bago kong kaibigan. Papadudot simula noon ay naging mag-phone pals na kami ni Therese. Madali ko naka-vibe si Therese dahil cheerful siya. Bubbly, friendly at optimistic.
At dahil kay Therese, kaya nawawala ang pangungulila ko sa girlfriend ko. Masaya kasing kausap si Therese bukod sa magaling siyang magsimula ng usapan. Papadudot dumating ang panahon at mas lumalim pa ang friendship namin ni Therese. Nang mga panahong yon ay nasasabi ko na sa kanya ang mga personal na bagay tungkol sa akin. Si Therese din ang hinihingan ko ng payo sa tuwing nagkakaroon kami ng problema ni Jamil. Tulad na lamang isang gabi. "Hello Drew, kumusta ka na?" Bati sa akin ni Therese. Halatang tuwang-tuwa siya na makausap ulit ako sa cellphone. Samantala, nagbuntong hininga naman ako bago nagsalita. "Ay, hindi ako okay eh." "Bakit naman? Si Jamil ba? Hindi ka pa rin ba niya tinatawagan hanggang ngayon?" O sisa niya sa akin. "Oo, mag-isang buwan na siyang walang communication sa akin. Nag-aalala na nga ako sa kanya. Eto nga hindi na nga ako makapag-concentrate sa pag-aaral dahil lang sa kakaisip sa kanya. Baka kung ano lang nangyari sa kanya dun, sa Jeddah." Malungkot kong sagot sa aking kaibigan. Baka naman nagtatampo pa rin sa'yo hanggang ngayon." Sumagi ulit sa alaala ko yung huling tampuhan namin bago siya nawala ng komunikasyon sa akin. Malamang simula kasi nung magkatampuhan kami nung isang buwan hindi na siya tumatawag sa akin. Tapos hindi na rin niya sinasagot yung mga email ko sa kanya. Ang masakit pa, blinak pa niya ako sa Facebook. Kwento ko pa kay Therese. "Ganun ba? Nakakalungkot naman." Wika na lamang niya. Bakas ko sa kanyang boses ang labis na kalungkutan. "Alam mo Therese, nasasaktan na ako sa ginagawa sa akin ni Jamil. Masakit pala na baliwalain ka ng taong mahal mo. Nagpakumbaba na nga ako kay Jamil. Ilang beses ako nag-email sa kanya para humingi ng sorry pero wala lang sa kanya. Masakit sa akin yun kasi kung tratuhin niya ako parang napakalaki ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Paglalahad ko. Drew, lakasan mo lang ang loob mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo nang dahil lang sa girlfriend mo. Huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo at saka malay mo, kausapin ka ulit ni Jamil. Huwag kang mawala ng pag-asa Drew." Payo pa niya sa akin. Ikaw, kumusta ka na?" Agad naman siya nag-response sa akin. "Eto, tulad ng nararamdaman mo nasasaktan din ako sa mga oras na ito. Pero nilalakasan ko na lang ang loob ko. Alam mo ba, kanina nag-away sina nanay at tatay. Nakumpirma kasi ni nanay na may ibang babaeng nabuntis si tatay. Ayun, nag-impake si tatay kanina at sasama na raw sa kabit niya. Kaya heto, iyak nang iyak si nanay. Dinadamayan ko nga ngayon eh." "Ganun ba?" Nalungkot naman ako. Napagtanto kong pareho pala kaming malungkot at nasaktan ni Therese ng mga sandaling yon. Sa totoo lang naiisip ko na siguro blessing na rin yung pag-alis ni tatay sa bahay namin. Kasi kung palagi siyang naririto sa bahay, palagi na lang niyang pinagbubuhatan ng kamay si nanay. Tapos kamalas-malasan pa pati ako sinasaktan din ni tatay. Kaya nga para akong nabunutan ng tinig sa lalamunan sa pag-alis ni tatay. Yun nga lang syempre si nanay nasasaktan pa rin kasi mahal na mahal niya si tatay. Kwento pa niya sa akin. Buti naman at nanatiling matatag ka pa rin sa kabila ng mga maraming pagsubok na dumarating sa buhay mo. Ang sabi ko naman sa kanya. Isa talaga sa hinahangaan ko kay Therese ay ang pagiging matapang at matatag. Kung tutuusin kasi mas marami pa siyang pagsubok na pinagdaraanan kesa sa akin. Kailangan kong maging matatag kasi hindi ba? Bulag na nga ako tapos hindi pa ako lalaban sa mga pagsubok. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Kinakawawa ko lang ang sarili ko. Katwiran pa niya sa akin. Ikaw Drew, sinasabi ko sa'yo, magpakatatag ka ha. Simple pa lang yung problema mo kumpara sa iba pero sila nananatiling matapang. Kahit na mas mabigat pa ang problema nila kaysa sa'yo. Pagpapatuloy pa niya. At dahil naman kay Therese kaya nagkaroon pa rin ako ng pag-asa sa girlfriend ko. Tama ka. Sige, tatatagan ko ang sarili ko. Hindi rin ako susuko sa pag-i-email kay Jamil hanggat hindi siya nag-respond sa akin.
Papadudot si Therese ang naging karamay ko sa mga panahong down na down ako dahil sa mga problema ko. Dahil kay Therese kaya naging matatag ako sa kabila ng pagdating ng mga pagsubok sa buhay ko. Kaya nga sobra ang paghangang ibinigay ko kay Therese dahil kaya niyang pagaanin ang kalooban ko. Samantala sa kabila ng pagtibay ng friendship namin ni Therese ay siya namang pagtamlay ng relasyon namin ni Jamil. Papadudot ginawa ko ang lahat para isalba ang relasyon namin. Pero sa kasamaang palad ay bumitaw si Jamil sa pakikipaglaban sa relasyon namin. Drew, gusto ko na makipag-break sa'yo. Diretsang wika ni Jamil sa akin sa kabilang linya. Ano? Pero bakit? Jamil naman. Gusto kong tumutol noon sa kanyang sinasabi. Narealize ko na hindi na mag-work ang relasyon natin kung palagi na lang tayong ganito. Drew, gusto kitang makasama pero magkalayo tayong dalawa. Hindi kita mayakap, hindi kita mahalikan. Gusto kitang makasama pero hindi po pwede kasi magkalayo tayong dalawa. Nakakasawa na yung ganitong setup, Drew. Katwiran pa niya sa akin. Pero nangako tayo sa isa't isa, hindi ba? Nangako tayo na magmamahalan tayo at magkasama habang buhay. Giit ko sa kanya. Ngunit hindi pinansin ni Jamil ang sinabi ko. Para bang wala na siyang pakialam pa kahit na masaktan pa ang kalooban ko. Pero ang tanong, magkasama ba tayong dalawa ngayon? Hindi. At saka hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi na lang tayong nagkakatampuhan? Dahil yun sa setup nating dalawa. Drew, hindi ako maligaya sa sitwasyon natin. Ayaw ko na. Diretsa niyang sabi sa akin. Samantala ay hindi ko na napigilan noon ang pagdaloy ng emosyon ko. Napaiyak na ako noong oras na yon. Dahil lang doon ay makikipaghiwalay ka na sa akin. Jamil naman, bakit ka naman ganyan? Teka, baka naman kaya ka nakikipaghiwalay sa akin may bago ka nang minamahal dyan. Wala Drew, wala. Deny niya sa akin. Hindi kasi ako makapaniwala na basta-basta mo na lang akong iiwanan. Jamil, alam ko na may iba ka pang dahilan. Nararamdaman ko yun. Sabi ko sa kanya. Wala na akong iba pang dahilan bukod sa hindi na ako maligaya pa sa relasyon natin. I'm sorry. Pero hanggang dito na lamang ang relasyon natin, Drew. Insist pa niya. Jamil, please naman. Huwag ka namang makipag-iwalay sa akin. Mahal na mahal kita. Nagmamakaawa kong sabi sa kanya. Hindi pa kasi ako handa at kahit kailan ay hindi kasi sumagi sa isipan ko na mangyayari ang ganitong eksena. Ang buong akala ko kasi ay si Jamil na ang babaeng nakalaan para makasama ko sa panghabang buhay. I'm sorry Drew pero yun lang ang tinawag ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, ipagdarasal pa rin kita na sana'y maging matagumpay ka sa buhay at sana'y makahanap ka kaagad ng babaeng higit pa sa akin. Sabi na lamang niya sa akin bago naputol ang aming linya. Samantala ng araw ding iyon ay tinawagan ko si Therese para ikwento sa kanya ang aking heartbreak. Sabi niya sa akin hindi na raw siya masaya sa relasyon namin. Pero Therese, malakas ang kutob ko na may iba pang dahilan kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Narinig ko namang huminga ng malalim si Therese sa kabilang linya bago nagsalita. Drew, kung nakipaghiwalay na siya sa iyo, dapat mo na siyang kalimutan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Wika niya sa akin. Hindi ko kayang tanggapin. Siguro matatanggap ko pa kung sinabi niya sa akin yung totoong dahilan kaya siya nakipaghiwalay. Kaso hindi Basta-basta na lang niya akong iniwanan. Katwiran ko kung bakit ayaw ko pang bitawan si Jamil. Grabe naman pala yang si Jamil. Pero Drew, kung yun talaga ang desisyon niya na makipaghiwalay sa iyo ay irespeto mo na lang. Aniya. Ngunit tumutol ako noon sa kanyang sinabi. Hindi ganun kadaling tanggapin ang lahat. Hindi ko siya kayang i-give up. Naintindihan kita, alam mo ba, ganyan din yung nangyari sa akin noon. Hindi ba naikwento ko na sa iyo dati si Ryan? Tanong niya sa akin. Bumalik naman sa aking alaala ang ikinuwento sa akin ni Therese na pakikipag-break niya sa kanyang ex-boyfriend. Oo, natatandaan ko yun. Tugon ko pa sa kanya. Nagkwento naman si Therese pagkatapos. Katulad ng sinapit mo ngayon.
Iniwan din ako ni Ryan ng walang malinaw na dahilan. Basta ang sabi lang niya sa akin, hindi na siya masaya. Siyempre masakit yun sa akin. At nagmakaawa ako noon sa kanya na huwag niya akong hiwalayan. Ang ending ayun, hiniwalayan pa rin niya ako at pinagpalit sa ibang babae. Drew nung una, walang araw at gabi akong hindi umiiyak sa kakaisip kay Ryan pero na-realize ko rin na bakit ba ako magpapakaloka sa kanya? Bakit ba ako iiyak sa kanya? Bakit ko hahayaang maging malungkot ang sarili ko habang siya ay masaya na sa piling ng iba? Kaya ang ginawa ko sinubukan ko mag-move on. Pero hindi ganun kadali na mag-move on. Ang sabi ko naman sa kanya. Oo, hindi madali ang mag-move on. Pero kung desidido kang mag-move on, makakalimutan mo din yung taong nagpasakit sa iyo. Drew, sige, subukan mo pa siyang suyuin at kulitin na makipagbalikan siya sa iyo. Pero kung sa tingin mo wala nang pag-asa pang magkabalikan kayo, bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo sa kanya? Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Payo pa niya sa akin. Papadudot ng mga panahong yon bagsak na bagsak ako dahil sa pakikipaghiwalay sa akin ni Jamil. Pero sandali ko lang ininda ang sakit dahil agad akong iniligtas ni Therese. Siya ang nagpalakas ng loob ko. Siya ang naging karamay ko sa pag-iyak ko at pangungulila kay Jamil. Ginawa niyang lahat para maibsan ang kaunti ang sakit sa dibdib ko. At nagtagumpay naman siya, papadudot, dahil madali akong nakamove on sa heartbreak ko. Sa kabilang banda ay doon ko na-realize ang kahalagahan ni Therese sa buhay ko. Kaya nga labis ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil binigyan niya ako ng isang mabuting kaibigan na katulad ni Therese. Papadudot, dahil kay Therese kaya ako nakalimutan kaagad si Jamil. At madali akong nakamove on at samantala'y bumawi din ako sa mga kabutihan sa akin ni Therese dahil dinamayan ko rin siya sa mga oras na kailangan niya ng tulong tulad na lamang isang gabi. Tumawag sa akin ng si Therese para ibalita na kamamatay lang ng mama niya noong isang araw. Nang marinig ko yon ay sobra talaga akong nalungkot para sa kanya. Alam mo, nalulungkot pa rin ako sa pagkamatay ng nanay mo. Alam mo, ganyan din yung naramdaman ko nung mamatay si mama. Masakit talaga sa una pero masusurvive mo rin. Payo ko naman sa kanya. Hoping na mapapalakas ko ang kanyang loob sa panahong yon. Drew, maraming salamat sa pakikiramay mo sa akin ha. Alam mo, kung wala ka siguro iyak ako ng iyak ngayon. Malungkot na sabi niya sa akin. Therese, hindi ba sinabi ko sa iyo magpakatatag ka? Ikaw ang nagturo sa akin noon Narinig ko naman ang pagsang-ayon ni Therese sa sinabi ko. Oo, heto nga pinipilit kong magpakatatag. Iniisip ko na lang na masaya si nanay saan man siya naroroon. Saan ka na ngayon nakatira? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Narito na ako ngayon sa pangangalaga ng tita ko sa Surigao. Sagot niya. Sayang naman. Gusto sana kitang puntahan dyan kaso masyadong malayo ang distansya natin. Nasa Maynila ako, ikaw nasa Surigao. Nangihinayang kong sabi sa kanya. Pero parang magkalapit na rin tayo kapag magkausap tayong dalawa sa cellphone. Wika naman niya sa akin. Pero alam mo ba, nag-iipon na ako ng pera para makapunta dyan sa Surigao. Actually, nagpaalam na nga ako sa papa ko na pupuntahan kita dyan. Inform ko naman sa kanya. Nakaramdam naman ng excitement si Therese sa sinabi ko. Talaga, gusto ko yan. At saka excited akong makita ka. Alam mo na, hindi ko pa kasi nakikita ang itsura mo. Maski rin ikaw ay hindi pa ako nakikita. Sa Facebook sana kaso ang sabi mo sa akin walang Facebook account ka. Ang sabi ko naman. At saka idagdag mo pa na hindi ako masyadong marunong gumamit ng computer. Dagdag pa niya habang natatawa. Pero di bali, magkikita at magkikita pa rin tayong dalawa. Darating din ang tamang panahon para sa atin, kampante kong sagot sa kanya. Siya nga pala, kumusta na kayo ni Jamil? Tanong naman niya sa akin. Ay nako, wala na kaming pag-asa magkabalikan. Naalala mo? Nagme-message ako sa kanya. Kahit nga sa email, ginawa ko na rin. Pero wala.
Tama ka, meron na siyang ibang mahal. Actually, kakakasal lang niya sa anak ng amo niyang Arabo. Masaya na si Jamil sa buhay niya. Ang kwento ko sa kanya. Ang tanong tanggap mo naman ba? Mabilis naman akong sumagot sa katanungan niya. Oo naman, tanggap ko na ang katotohanan. Kaya wala na akong hurt feelings ngayon. Therese? O bakit Drew? I love you. Bigla kong nasabi sa kanya. Ewan ko ba papadudot pero hindi ko na kontrol noon ang pagdulas ng aking dila. Ha? Anong sabi mo? At dahil sa too late na para baguhin ang aking statement ay nakaisip na lamang ako ng magandang katwiran. O bakit parang nagulat ka pa? Bakit wala bang karapatang magsabi ng I love you sa isang kaibigan? Besides, ang maraming ibig sabihin ng I love you no? Merong I love you para sa syota, sa kaibigan, sa magulang, sa kapatid, sa anak. Natawa naman si Therese sa katwiran ko. Ginulat mo ako dun ha. Sige na nga, I love you na rin. O ayan, tumatawa ka na. At least napasaya naman kita. Natatawa ko ring sabi sa kanya. Alam mo dahil sa iyo nakalimutan ko ang lungkot ko. Sumasaya talaga ako kapag kausap kita. Drew, salamat ha. Sinserong wika niya sa akin. Wala yun Therese, basta ikaw kaibigan. Ang sabi ko naman sa kanya ng gabing yon. Papadudot at that point ay inamin ko na nahuhulog na ang loob ko kay Therese kahit na sabihin kasing hindi pa kami nagkikita ng personal. Oo, na in love ako sa kanya kahit na hindi ko pa nakikita kung ano ang itsura niya. Samantalang na mga panahong yon ay hindi naman importante sa akin ang itsura. Kaya masasabi kong tanggap ko. Kahit ano pa ang itsura ni Therese. Papadudot nagpatuloy ang friendship namin ni Therese at sa pagdaan ng araw ay mas lalong tumindi ang pagmamahal ko sa kanya. Pero isang araw ay isang tawag mula kay Therese ang nagpagulantang sa akin. Drew, I'm sorry pero ito na ang huling tawag ko sa iyo. Nagulantang naman ako sa aking narinig. Ha bakit? Therese, bakit? Teka, akala ko ba magkaibigan tayo? Akala ko ba wala tayong iwanan? Nagtataka kong sabi sa kanya habang pinapaalala ko sa kanya ang pangako namin sa isa't isa na walang iwanan. Patawarin mo ko pero hindi ko na matutupad yun. Umiiyak na tugon pa ni Therese sa akin. Pero bakit nga Therese? Bakit? Git ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin ang dahilan. Baka kasi lalo kang mag-alala sa akin. Katwiran niya. For heaven's sake Therese, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Ano bang dahilan bakit agad-agad naman ang desisyon mong itigil na ang tawagan natin? Giit ko naman. Drew, nagpapasalamat ako sa 8 buwan nating pagiging magkaibigan sa cellphone. Pero ayaw ko mang gawin ito ay kailangan. Kailangan kong magsakripisyo. Naiiyak niyang sagot sa akin. Therese, nasasaktan ako sa ginagawa mo. Alam mo kung bakit? Mahal lang naman kasi kita. Pagtatapat ko sa kanya. Oo, maaring hindi pa tayo nagkikita ng personal. O maaring hindi ko pa nakikita ang itsura mo pero yung mga nararamdaman ko hindi ako pwedeng magkamali. Therese, mahal kita. Giit ko pa sa kanya. Patawarin mo ako pero hindi ko mapapantayan yung pagmamahal mo sa akin. Malungkot niyang sagot sa akin. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na mahalin mo rin ako. Pero kahit man lang sana kaibigan, ayos na sa akin yun. Yung nag-uusap tayong dalawa sa phone. Basta wag mong ititigil ang tawagan nating dalawa. Pakiusap ko naman sa kanya na sana'y magbago ang isipan niya at hindi niya ako tuluyang iwanan. Kaso Drew, hindi na talaga po pwede. Hanggang dito na lang tayo. Salamat sa lahat-lahat. Makakahanap ka pa ng phone pal ng higit sa akin. Makikita mo rin ang babaeng nagmamahal sa iyo ng tama. Sa tamang panahon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa akin at yun na. Ang huling beses na maririnig ko ang kanyang boses. Papadudot pagkatapos noon ay araw-araw na akong umiiyak. Hindi ko kasi matanggap ang nangyari kaya madalas kong tawagan si Therese pero madalas na niyang nire-reject ang mga tawag ko. Hanggang sa dumating na nga ang panahong tuluyan nang nawala ang komunikasyon namin dahil naging unattended na ang cellphone number niya. Samantala sa pagkawala ni Therese sa buhay ko ay unti-unting nawala ang interes ko sa paligid.
Bagamat nagko-concentrate ako noon sa pag-aaral pero masasabi kong naging malungkot na ang buhay ko. Nawala na ako ng sigla at naging negatibo na ang pananaw ko sa mundo. Tumagal pa ng ilang buwan ang pangungulila ko kay Therese hanggang isang araw. Hello? Si Therese po? Tanong ko sa matandang babaeng sumagot sa kabilang linya. Pwede po ba siyang makausap? Drew, wala na si Therese. Sagot naman sa akin ang matandang babae na nagpakilala noon bilang tita ni Therese. Ha, ano pong ibig ninyong sabihin? Nagulantang ako noon sa narinig ko at aaminin kong nanginginig ang buong katawan ko dahil sa sobrang takot noon. Wala na ang pamangkin ko. Hindi na siya babalik, patay na si Therese. Kakalibing lang niya kahapon. Inform sa akin ang tita ni Therese. Sa puntong yun ay napaiyak na ako sa sobrang pagkagulat at pagdadalamhati. Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Oo, patay na ang pamangkin ko. Namatay siya sa sakit na HIV. Pagtatapat pa ng kausap ko sa kabilang linya. HIV? Pero bakit po? Bakit po siya nagkaroon ng ganun? Naguguluhang tanong ko. Na-aksidente si Therese noon at kinailangan niya ng dugo. Nasalinan siya ng dugong positibo sa HIV. Ayon, pagkaraan ng isang taon, nagsimula nang magkaroon ng pagbabago sa katawan niya. Nabulag siya, nagbago ang itsura niya. Kwento pa nito sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Diyos ko. Alam mo ba, nagkikwento ka sa akin ng pamangkin ko. Sabi niya ay mag-best friends daw kayo. Hindi raw nakokompleto ang araw niya kapag hindi ka raw niya nakakausap. At saka tamang-tama yung dating mo sa buhay niya. Kasi nung mga panahong yun ay lugmok na si Therese. Wala na siyang kapag-apagasang mabuhay ng masaya. Pero ginawa mong lahat para mapasaya siya kahit man lang sa maikling panahon. Drew, bago mamatay si Therese ay sinabi rin niya sa akin na gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Kasi iniwan ka niya ng walang dahilan. Drew, nagawa lang niya. Naiwanan ka kasi natatakot siya na malungkot ka sa oras na mamatay na siya. Ayaw kanyang maging malungkot. Hindi raw siya matatahimik. Ginawa niya yon para makalimutan mo siya agad. Pahayag sa akin ang tiyahin niya. Pero hindi po ba niya naisip na mas nasasaktan ako noon? Dahil sa ginawa niya? Ang sabi ko naman sa tita niya. Alam mo ba, Drew? Bago siya mamatay ay sinabi niya sa akin na gusto ka raw niyang tawagan para humingi ng tawad kasi hindi na niya nagawa. Kasi nung araw na yun bumigay na rin ang sarili niya. Drew, pinagsisihan na ni Therese ang ginawa niya sa iyo. Sana mapatawad mo na siya. Pakiusap sa akin ang tita niya. Na nooy humahagulhol na sa kabilang linya. Opo, napatawad ko na po si Therese doon. Napagulhol na rin po ako ng sandaling yon, Papa Dudut. At saka Drew, may sinabi pa siya sa akin. Mahal ka raw niya. Ha, talaga po? Lalong nasaktan ang aking puso nang marinig ko ang sinabing yon ang tiyahin ni Therese. Drew, mahal na mahal ka ng pamangkin ko. Nung huling tawag niya sa iyo ay pinagtapat niya sa akin ang lahat na mahal ka raw niya, kaso natatakot siyang mahalin mo siya kasi nga ayaw kanyang masaktan kapag namatay na siya. At saka natatakot din siya na baka talikuran mo siya dahil sa sakit at itsura niya. Dagdag pa niya. Agad ko namang ipinagtapat sa kausap ko ang totoo kong nararamdaman para kay Therese. Tita, minahal ko po ang pamangkin ninyo kahit na sa cellphone lang ang ugnayan naming dalawa. Wala akong pakialam kung ano man ang itsura niya o sakit niya. Minahal ko siya kasi siya ang sinasabi ng puso at utak ko. Tita, masakit nga lang sa akin at hindi ko na iparamdam sa kanya ng personal na mahal ko siya. Sayang po talaga. Sayang. Papa Dudut, hindi ko matanggap ang nangyari kay Therese. Masyado akong nasaktan. Mas masakit ang naramdaman ko doon kesa sa naramdaman ko noong hiniwalayan ako ni Jamil. Papa Dudut, doon ko na-realize na labis kong minahal si Therese kaya sa pagkamatay niya ay gumuho noon ang mundo ko. Matagal-tagal din ang inabot bago ko tuluyang natanggap na wala na si Therese. Samantala sa tulong ng tita niya ay napuntahan ko ang puntod ni Therese sa Surigao. Kaya simula noon ay taon-taon na akong nagdadala ng bulaklak sa puntod niya. Palagi ko ring sinasama si Therese sa mga dasal ko sa Diyos na sana'y masaya na siya
saan man siya naroroon. Papa Dudut, sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na mahal ko pa rin si Therese hanggang ngayon. Kung papipiliin ako ng makakasama habang buhay ay siya pa rin ang pipiliin ko. Pero dahil sa wala na siya ay wala na sa plano ko ang mag-asawa o magmahal ng ibang babae. Samantala'y tuloy pa rin ang buhay sa akin and concentrated na lamang ako sa pagtataguyod sa mga magulang ko at pamangkin ko. Masaya na rin ako ngayon dahil naniniwala ako na hindi ako iniwan ni Therese at patuloy pa rin siya sa pagbabantay at paggabay sa akin. Hihintayin ko na lamang siguro na dumating ang panahon na magkikita ulit kaming dalawa sa kabilang buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang liham ko at sana'y nabasa niyo po ito at may upload sa inyong YouTube channel para mapakinggan ko. Muli ay maraming salamat. God bless sa inyong lahat and more power sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Drew. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa